Dalawang bagong impeachment complaints laban kay VP Sara Duterte ang magkasunod na inihain sa kamera. Si Eden Santos sa report. Eden? Yes, Gianna, nasa second round na nga ang tangkang pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Yan ay matapos na maghain ng makasunod na bagong impeachment complaint ang ilang militante at civil society groups ngayong araw, February 2, 2026. So, sunod na agad naman tinanggap ni House Secretary General Cheloy Garafil ang inihaing impeachment complaint ng Makabayan Coalition laban kay Vice President Sara Duterte. Bandang alas 8:40 ng umaga kanina nang ihain ng Makabayan Coalition ang unang impeachment complaint laban kay VP Sara na inendorso ng Makabayan Bloc sa Kamara. Ang impeachment complaint laban kay VP Sara ng mga militanteng grupo ay maituturing na umanong rehash dahil katulad din nilang mga reklamo sa kanilang naunang inihain na idiniklara na nga ng Korte Suprema na unconstitutional. Kabilang dito ang umano'y hindi maipaliwanag na paggastos ng Vice Presidente sa 612.5 million pesos na confidential funds at hindi pagdalo sa mga budget hearings. Na dagdag lamang sa kanilang mga ebidensya ay ang testimonya ni Ramil Madriaga na isang dating aide na nagsumite ng notarized affidavit na nagsasabing naghatid siya umano ng cash mula sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ang ground ng impeachment complaint, gaya pa rin nung nauna, ay betrayal of public trust. Pasado alas 9 naman ng umaga kanina ay sunod na inihain ang hiwalay na impeachment complaint ng isang civil society groups naman na kinabibilangan ni Tindig Pilipinas Co-Convenor Kiko Aquino D, dating Peace Secretary Ging Deles at iba pa. Bandang alas 10:12 ng umaga nang tanggapin ito ng section office. 5 grounds ang nilabag umano ni VP Sara batay sa kanilang reklamo. Ito yung betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, graft and corruption, bribery, at maging yung other high crimes. Gaya ng mga militanting complainant, wala rin bago sa laman ng kanilang reklamo laban kay VP Sara liban sa testimonya rin ni Madriaga. Ang dalawang bagong impeachment complaint ay inihain nilang araw bago ang pagtatapos ng one-year bar rule na unang itinakda sa February 6. Paliwanag ng mga complainant na batay na rin sa inilabas na desisyon ng Korte Suprema ay dapat January 15, 2026 pa lang ay maaari na silang magsampa ng impeachment laban kay VP Sara. Samantala, Gianna, nagsimula na rin yung impeachment proceedings sa dalawang reklamo naman laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kabila yan ng mga tanong ng ilang kongresista kung makakaapekto ba ang desisyon ng Korte Suprema sa dalawang impeachment kay PBBM at kung susundin ba ito ng House Committee on Justice. Ang sagot dyan ni Kong Jervil Ruizo na siyang chairman ng House Committee on Justice na hindi nila ito susundin sapagkat ang reso ay patungkol umano sa pangalawang mode ng pagsasampa ng impeachment complaint habang yung impeachment laban kay PBBM na kanilang ang sinimulan na dinggin ay isinampa sa pamagitan ng private individuals. Dahil dito, nagpatuloy yung proceedings kung saan ay hiniling ng mga endorser sa una at ikalawang impeachment na i-determine na sufficient inform yung kanilang mga reklamo. At dahil dyan ay parehong idiniklara ng Committee on Justice na may sapat na forma ang una at pangalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At pagkatapos niyan ay tinapos na yung hearing at bukas magpapatuloy para naman sa pagdetermina ng sufficiency in substance ng dalawang impeachment complaint laban kay PBBM. Gianna? Okay, maraming salamat, Eden Santos.